Magandang hapon po sa lahat ng aming mga taga-subaybay. Narito kami umuli upang magbahagi sa inyo ng pinakabagong ulat tungkol sa implementasyon ng Social Amelioration Program at ibang mga programa ng DSWD. Ngayong hapon, makakasama po natin si DSWD Secretary Ronnie Bautista upang magbahagi ng pinakabagong ulat hinggil dito. Magandang hapon po, Secretary. Ayon sa datos ngayong ikawalo ng Oktubre, nasa 83.5 bilyong piso na ang naipamigay ng DSWD sa pamamagitan ng manual at digital payouts sa mahigit 13.9 million na mga pamilyang benepisaryo ng SAP. Kabilang dito ang mahigit 1.3 milyon na benepisaryo ng 4Ps, higit 6 million low-income non-4Ps na mga pamilya, halos 3.3 milyon na mga waitlisted, low-income, non-4Ps na mga pamilya sa buong bansa, at mahigit 1.8 million na mga waitlisted na mga pamilya mula sa mga ECQ areas. Idagdag din natin ang 169,939 na TNVS, PUV drivers sa buong bansa at 72,514 drivers mula sa dating ECQ areas. Samantala, nakapamahagi na rin ang ahensya ng pinansyal na tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS sa higit 450,000 na mga kliyente na nagkakahalaga ng higit 2 bilyong piso. Kabilang sa mga tulong na ito ang medical, burial, food, at transportation assistance at iba pang support services para sa ating mga kababayan. Higit 2.9 million naman na mga indigent senior citizens ang nakatanggap na ng kanilang pensyon sa ilalim ng Social Pension for Indigent Senior Citizens Program ng ahensya na nagkakahalaga ng higit sa 8.7 bilyong piso. Bukod dito, ang ahensya ay patuloy na namamahagi ng family food packs sa mga lokal na pamahalaan upang tulungan silang matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng kanilang mga nasasakupan. Sa kasalukuyan, nakapagpahatid na ang ahensya ng higit 2 milyong family food packs at iba pang food at non-food items na nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyong piso sa mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Ang mga ito ang pinakahuling ulat sa mga programang ipinatutupad ng aming departamento. Maraming salamat po, Sec. Ronnie, sa inyong pong ulat. Ngayon naman po, magdako tayo sa mga katanungan hinggil naman po sa integrasyon ng DSWD sa ilalim po ng Bayanihan to Recover as One o Bayanihan. Secretary, ano daw po ang magiging partisipasyon ng DSWD sa ilalim ng bagong batas na ito? Batay sa Republic Act 11494, ang ahensya ay magpapatupad ng mga programa upang matulungan ang mga low-income na mga pamilya na apektado ng pandemya na muling makabangon at mapagbuti ang kanilang antas ng kagalingan. Kabilang sa mga programa at serbisyo na ipapatid ay ang mga sumusunod: emergency subsidy, assistance to individuals in crisis situation, distribution of food and non-food items, livelihood assistance grant, at supplementary feeding program for daycare children. Sec. Ronnie, karagdagang katanungan po. Ito po bang ipapatupad na ito ay continuation o karugtong ng SAP na dati na po nating naipatupad? Ang mga tulong na ipapatupad sa ilalim ng Bayanihan 2 ay hindi po Social Amelioration Program. Hindi ito karugtong ng SAP dahil iba ang mga benepisyaryo at tulong na ipapahatid.
Sa kasalukuyan, nakabuo na ang DSWD ng panuntunan para sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyong ipapatupad ng ahensya sa ilalim ng Bayanihan 2. Kumakalap na ng mga impormasyon ng aming mga field offices sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang matukoy ang mga benepisyaryo nito. Ang kumpletong detalye ay ating ipapahayag sa susunod na linggo. Maraming salamat po, Secretary. Maiba naman po tayo ng kaunti, Sec. At ngayon po, may namamataan na sama ng panahon. Ano po ba ang paghahandang isinasagawa ng DSWD upang makatulong tayo sa mga lokal na pamahalaan sa pagresponde sa mga panahon na ito? Ang departamento ay nakahandang magbigay ng tulong sa mga lokal na pamahalaan upang madagdagan ang kanilang inventaryo ng mga family food packs at non-food items at tulungan silang tugunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Nakaantabay ang aming mga field offices sa Region 1, 2 at CAR upang bantayan ang maaaring maging epekto ng severe tropical storm na may international name na Chanhom na kasalukuyang dumadaan sa hilagang bahagi ng ating bansa. Base sa kasalukuyang datos mula sa aming mga field offices, mayroong higit 40 milyong standby at stockpile funds ang Field Office 1, higit 21 milyong standby at stockpile funds ang Field Office 2, at higit 24 milyong piso standby at stockpile funds ang DSWD Cordillera Administrative Region na maaring ibahagi sa mga lokal na pamahalaan na posibleng maapektuhan ng bagyo o kahit na anong kalamidad. Maraming salamat po, Secretary, sa inyong pong naging kasagutan. Idagdag lamang po natin, sapat po ba ang pondo ng ahensya sa pagtugon sa mga disaster response activities po natin? Tinitiyak po namin sa lahat na sapat ang pondo na mga gamit ng ahensya upang tumugon sa kahit anong sakuna at kalamidad. Sa kasalukuyan ay mahigit 545 milyong standby funds ang ahensya. Mayroon din itong stockpiles na higit sa 230,000 family food packs, iba pang food items na nagkakahalaga ng higit sa 220 milyong piso, at non-food items na nagkakahalaga ng higit 380 milyong piso. So, masasabi natin na sapat ang ating pondo para matugunan natin ang anumang kalamidad o disaster. Maraming salamat po, Secretary. Maraming salamat po sa mga naging initial na impormasyon na inyong pong ibinahagi hinggil sa mga activities na isasagawa ng ating ahensya batay sa nakasaad na rin na mandato natin under the Bayanihan 2. Gayon din po sa mga iniulat nyo na paghahanda ng DSWD para sa pagtugon sa anumang pong sakuna o kalamidad. Bago po tayo magtapos, Secretary, meron ba kayong panguling mensahe? Salamat sa iyo, Director Irene. Sa linggong ito, inaalala natin ang ating mga nakakatatanda para sa kanilang naging mahalagang ambag sa nation building. Bagamat walang taunang selebrasyon ngayon dulot ng COVID-19, tayo ay nagbibigay pugay sa kanilang determinasyon at pagpupursigi upang mailatag ang magandang kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon. Kaya naman sa ating mga minamahal na lolo at lola, Happy Elderly Filipino Week. At dahil lagi tayong pinagpapaalalahanan ng ating mga nakakatanda na healthy and productive aging starts with me, tayo rin ay nagpapaalala sa lahat na maging bida solusyon sa COVID-19. Bawal walang mask, isanitize ang kamay at iwas-iwas sa mga bagay, dumistansya ng 1 metro at alamin ang totoong impormasyon. Maraming salamat at manatili po tayo ligtas. Maraming salamat po, Sec. Rolly. At dito na po nagtatapos ang ating
programa sa hapong po ito. Nagpapasalamat kami sa PCOO, RTVM, DTV4 at Philippine Broadcasting Service para po sa pagsasaging papawid ng aming virtual presser ngayong hapon po ito. Ako po sa Amy Dumlao, magandang hapon sa ating lahat. DSWD